sa patuloy mong pagbibigay sa amin sa buong araw na ito ng kalakasan. Salamat o Diyos na mga bagay na patuloy mong ginagawa sa aming buhay, mga nararanasan namin. Salamat o Diyos at nararanasan pa namin ito. Ibig sabihin, buhay pa kami, may hininga pa kami. Ano man ang aming karanasan sa araw-araw, salamat o Diyos. Mapangit man o maganda nangyayari, salamat pa rin Panginoon. And sa oras na ito, Panginoon, ngayon pa lang pinagpapasalamat na namin ang nais mong imensahe sa gabing ito. Ano man ang oras sa ibang mga kapatiran, Lord, walang pinipili. Pag ang mensahe mo ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang ginagawa ng aking mga kapatid, nagtatrabaho man, nakahiga, or kung ano man po ang kanilang mga ginagawa, we pray, Lord, na patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso't isipan sa mensahe mo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang mataas. And we pray, anointing, Panginoon, sa inyo pong gagamitin. At patuloy kang pumilos sa puso ng bawat isa. Salamat po, Diyos. I rebuke the work of the enemy. Cover us with your precious holy blood in the name of Jesus. At ikaw ang patuloy na makapagpahayag sa nais mong ipahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 8 verse 17. Anyway, wala nga po si Pastor Danilo at masakit nga po ang tiyan, and continue to pray ang ating tatay Pastor Danilo, no? So, buksan po natin ang Isaiah chapter 8 verse 17. Amen. Kaya pala hindi ako dinala sa Pampanga kanina. So, ito pala. To God be the glory. So, ang sabi po sa Isaiah chapter 8 verse 17. Ang sabi po rito sa ABAB version. Okay? Aking hihintayin ang Panginoon, o aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli sa kanyang mukha sa sambahayan ni Jacob. At ako'y aasa sa kanya. Sa ibang salin, sa MBB version, maghihintay ako kay Yahweh na tumalikod sa sambahayan ni Jacob. Sa kanya ako aasa. Sa kanya ako aasa. Ang sarap ulit-ulitin ng word na yan, ano? Sa kanya ako aasa, no? Hindi tayo aasa sa kung kani-kanino. Sa Diyos tayo aasa. Amen. So ang title po ng mensahe po ng ating Panginoong Diyos sa gabi po ito ay When God Seems Far Away. When God seems far away. Sa Tagalog, kapag ang Diyos ay tila malayo. Amen? So, naranasan niyo na po ba mga kapatid na parang feeling natin, parang wala naman yata si Lord. Napakalayo. So, ang Diyos, mga kapatid, sabi dito, ang Diyos ay totoo. Amen? Ang Diyos ay totoo, mga kapatid. Kahit ano pa ang nadarama mo. Ngayon, nung nakaraan, sa mga susunod, ano pa man ang nararamdaman natin, takot, no, kanina, no, nangyari yon, natuwa pa, no, nakagala ka, imbis na nanakawan ka na, nahack ka na, pinag-pray mo pa, no, iba-iba. Pero isa lang ang lagi natin tatandaan, ang Diyos ay totoo. Madaling sumamba mga kapatid sa Diyos. Madaling sumamba sa Diyos kapag maganda ang takbo ng buhay natin. Tama po ba? Kapag pinagkalooban ka niya ng masasarap na pagkain, ng mga kaibigan na talagang nagbibigay sa iyo ng pagngiti, pamilya mo na talagang grabe ang unity. At syempre yung kalusugan mo, kalusugan natin, na talagang syempre wala tayong sakit. At yung mga masasayang sitwasyon na meron tayo. Madaling sumamba pa ganyan. No? So balik rin natin ang sitwasyon. Pero hindi palaging kaaya-aya ang mga nangyayari sa atin. Totoo naman eh. Hindi laging patag lagi ang dinadaanan natin sa buhay. No? Minsan meron talagang matagtag, may malubak at talagang
Masasaldak talaga tayo sa malalalim na lubak. No? So, kapag nagkaganito yung sitwasyon mga kapatid, paano mo sasambahin ng Diyos? Yan ang tanong. No? Kaya nga ang title When God Seems Far Away. So, paano pag pangit ang sitwasyon? Paano mo sasambahin ng Diyos? Okay? So, ano yung gagawin mo kung ang Diyos ay parang 1,000,000 milya, 1,000,000, 1,000,000 miles ang layo, ang far away sa atin? So mga kapatid, ang sabi rito, ang pinakamalalim na antas ng pagsamba ay ang pagpupuri sa Diyos kahit na tayo'y nasasaktan, pagpapasalamat sa Kanya sa gitna ng isang pagsubok, nahakma ng kung ano man, iniwan ka man, no? At sabi rito, pagtitiwala sa Kanya kapag tayo'y natutukso, purihin ng Panginoon, pagsuko sa Kanya sa gitna ng pagdurusa, ibig sabihin, sumusurrender tayo sa Panginoon. No? Ano man yung nagiging sitwasyon. At pagmamahal sa Kanya kahit na siya'y tila malayo. So, ito po yung pinakamalalim na pagsamba, mga kapatid. Hindi yung lagi lang Yeah. masaya. I'm thinking not to go Yung wala kang today kita, si Ate since Ronaldin hindi na you say nakakapagtinda, wala morning silang Beverly, can we income. do the floor Yung iba only? sa If atin, I only do pangiti-ngiti, the pero floor talagang walang today, I can do madukot. that tomorrow. No? Ako kanina, yun na lang talaga yung pera ko sa GCash. Pero purihin ng Panginoon, nakangiti ang puso ko. And talagang sabi ko, Lord, purihin ka, O Diyos. Nandun ako sa trabaho. Yung Okay. tao na yan, no, ulitin ko ulit sa mga hindi nakarinig. Gamitin mo yung tao na yun. One day, may encounter ka ng tao na yan na maraming hinak. Okay? So, kadalasan mga kapatid, no, ang pagkakaibigan, no, pagkakaibigan, punta tayo sa friendship, friendster, no, friend nyo sa Facebook, no, or kapitbahay nyo, best friend nyo. Kadalasan po mga kapatid, ang pagkakaibigan ay nasusubukan sa pamamagitan ng pagkakalayo at pagiging tahimik ng isa't isa. Maaring malayo kayo sa isa't isa o di nagkakausap. Parang si Nanay Andrea, si Nanay Edwina, nagkalayo na sila, family, yung magiging balae to be, no? Ni Nanay Andrea, nagkalayo, no? So napunta na ng Amerika. O kahit sino man sa atin na may mga malalayo ng kaibigan. Sa inyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, hindi mo palaging mararamdaman, no? Sa pakikipagkaibigan natin, pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, hindi mo palaging mararamdamang malapit sa iyo. Hindi mo mararamdamang malapit sa iyo palagi. Ang sabi po ni Philip Yancey, lahat ng pakikipagrelasyon ay may panahon ng pagiging malapit. Diba nung ang iyong boyfriend o girlfriend, grabe ano, ulitin ko uli, no? Halos ayaw niya nang maubos yung araw, yung oras, no? Na gusto niyo laging magkatabi kayo, magka-holding hands kayo, no? At may panahon ng pagiging malayo. Talagang grabe yung inyong halos ayaw nyo na, tinalo nyo pa yung biko na sobrang lagkit ng inyong pagmamahalan. Talagang grabe, no? Pero dumarating yung time na may panahon talaga na lumalayo, nag-iibang bansa yung isa, no? Tulad namin, ngayon, magkasama uli kami, no? At sa ating pakikipag-ugnayan, no? Balik tayo sa Panginoon. At sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, kahit na gaano pa ito kalalim, ay may panahon na magiging ganoon talaga. Na tatanungin natin na parang hindi ko maramdaman si Lord ngayon. Parang napakalayo niya sa akin ngayon. No? So mga kapatid, dito natin mararanasan o dito nagiging mahirap ang pagsamba ng isang Kristiyano. So, upang palalimin natin mga kapatid ang pakikipagkaibigan mo sa Diyos, susubukin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga panahong tila hiwalay ka sa Kanya.
Yes, susubukan tayo, no? Lahat tayo, no? Walang exempted. So sa mga panahong pakiramdam mo ay iniwan o tinalikdan ka niya, parang isang milyang layo ng Diyos sa iyo, na ang tawag po ni Saint John, no? Ni Saint John of the Cross sa ganitong mga araw, ito yung araw ng spiritual na tagtuyot. Ito yung araw ng spiritual na pag-aalinlangan. Ito yung araw ng spiritual na pagkakawalay sa Diyos at ang madilim na gabi ng kaluluwa. Yun po yung tawag ni Saint John, no, of the Cross. Ang tawag naman ni Henry Nouwen, no, dito sa ganitong sitwasyon, pakiramdam, ay ang ministeryo ng kawalan. At ang sabi naman ni A.W. Tozer, ito'y ang ministeryo ng gabi. Siyempre, gabi, madilim yan eh. No? So, ang iba ding tawag dito ng ibang mga Kristiyano, no, ay ang tawag ng taglamig ng puso. No? Bukod po kay Jesus Christ, si Haring David, kilala naman po natin yan. No? Si David po siguro ay may pinakamalapit na pakikipagkaibigan po sa Panginoong Diyos. No? So, natuwa ang Panginoon na tawagin siyang lalaking alinsunod sa aking puso o yung tinatawag sa English na a man after my own heart. No? So, gayon pa man, madalas po dumadaing si David. Madalas dumadaing si David. Kung babasahin po natin yung awit chapter 10 verse 1 at saka awit 22:1, ang sabi rito, O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan? No? See? Yung Bible verse. Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Haring David sa kanyang awit. Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking karaingan? Medyo malalim eh, no? So bakit mo ko itinakwil? Yan ang pakiramdam po, no, ni Haring David that time, no? At dinadaan niya sa awit. So hindi naman talaga, mga kapatid, iniwan ng Diyos si David. And kahit tayo, never tayong iniiwan ng Panginoon. Paulit-ulit niyang ipinapangako sa atin na nakasulat po sa Biblia na hindi kita iiwan ni pababayaan. Subalit hindi ipinangako ng Diyos, mga kapatid, na palagi mong mararamdaman ang kanyang presensya. Hindi ipinangako ng Diyos na palaging mararamdaman natin ang kanyang presensya. Sa katunayan, inaamin ng Diyos na kung minsan ay tinatago niya ang kanyang mukha sa atin. Minsan, nasasabi natin, nangusap sa akin ang Panginoon. No? Napanaginipan ko ang Panginoon. Sinasabi natin niya kuminsan, ano? At ang sabi nito, may mga pagkakataong tila nawawala siya sa iyong buhay. Sabi po ni Floyd McClung ng ganito, nagising ka isang umaga at lahat ng iyong damdaming espiritual ay naglaho. Yung bang biglang nawala, no? So nanalangin ka pero walang nangyari, nagpalayas ka ng dyablo pero walang nagbago, ginawa mo ang gawaing espiritual, humiling ka ng ipanalangin ng mga kaibigan mo, ipinahayag mo na ang lahat ng kasalanang naiisip mo, no? At humingi ka ng tawad sa lahat ng kakilala mo, nag-ayuno ka, no? Ang mga kapatid na nagpapasting diyan, no? Praise God sa buhay nyo. Wala pa rin. Wala pa rin nangyari, no? Nagsisimula ka ng magtaka kung hanggang kailan at tatagal ang spiritual na kalungkutang ito. Amen? Araw ba, linggo ba, buwan, no? Matatapos kaya yung ganitong pakiramdam na hindi mo maramdaman ng Panginoon? Pakiramdam mo ay parang tumatalbog lang sa kisame ang mga panalangin mo, kapatid. Yung parang wala nangyayari. Lord, walang-wala na kami. Zero balance na. Pero, napapakinggan mo ba ako, Lord? Minsan ginaganyan pa natin ang Panginoon eh. Tama po ba? So, pakiramdam ay parang sobrang hinagpis. Napapasigaw ka, ano na nangyari sa akin?
Di ba anak mo ako, My Lord? boss say yes. Di ba sabi mo, What lagi teacher? ka What she nandyan? said? Did she understand Mga what I kapatid, said? ang totoo, no? Ang totoo, walang mali po sa'yo. Okay. Walang mali sa atin. Ito ay pangkaraniwang bahagi ng pagsubok at pagpapahinog ng Panginoon at pakikipagkaibigan natin sa Diyos. So ang bawat Kristiyano, mga kapatid, ay nakakaranas nito ng minsan at kadalasay makailang ulit pa. Yung iba nating mga kapatid, kapag makakausap nyo lang sila, grabe ang mga hinaing. Kahit po ako ang inyong lingkod, marami rin akong hinaing. And katunayan nga po, marami rin akong bayarin. No? At alam niyo naman ang sitwasyon. And to God be the glory. Ang importante po, mga kapatid, ang importante, nakakapit pa rin tayo sa nag-iisang Diyos. Yan ang importante. At ang totoo, mga kapatid, masakit. No? Ito yung masakit na nakakataranta pero talagang kailangan para sa pagpapalago ng iyong pananampalataya. Amen? Talagang matataranta tayo, Lord, paano na kami? Paano na hanggang ngayon? Ganito, ganyan, wala pa rin. No? Paano na yung baon ng mga anak namin? Ganito, ganyan. Laging ganyan. May pagkataranta talaga. No? Masakit. No? So, ang kalamang ito ay nagbibigay ng pag-asa. Alam nyo na, binanggit na kanina ni Maring Sister Beverly, si Job. Nang hindi niya po madama ang presensya ng Diyos sa buhay niya, sinabi niya po sa Job chapter 23 verse 8 and 10, babasahin ko po, nang sabi niya po, sa dakong silangan, hindi siya matagpuan. Wala rin siya sa gawing kanluran. No? Di ko rin makita sa dakong hilagaan sa bandang timog. No? Biruin nyo, silangan, timog, hilaga, kanluran. No? Wala ni bakas man. Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit na subukin niya, ako'y parang gintong lantay. Ibig sabihin, kaya nasabi ni Job ito sa Job 23 verse 8 and 10, hindi nagbabago ang pagkakaibigan at relasyon niya sa Panginoon. Anuman ang kanyang nararamdaman na tila hindi niya maramdaman ng Panginoon sa ganong panahon niya. No? Sa ganong nararanasan niya. So kapag ang Diyos, mga kapatid, ay tila malayo sa atin, pwede mong isiping, nagagalit siya sa'yo? Galit ba si Lord sa akin? O kaya'y dinidisiplina ka dahil sa isang kasalanan? Pwede yun. No? Ganun ang Lord. So talagang pinuputol ng kasalanan, mga kapatid, ang pagkamalapit natin sa Diyos. Why? Kasi hate niya yung kasalanan, pero gusto niya na mapalapit sa Kanya tayong mga makasalanan. Okay? Baka malito kayo. Hate niya ang sin, pero love niya ang mga sinner. Kasi gusto niya na mawala ang yung mga sinner sa mga ginagawang mga mali. No? Now, balik tayo. Pinalulungkot ng banal na espiritu at pinapatay natin ang apoy, no, ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya dahil sa atin pong dahil sa atin pong pagsuway. Pakikipag-alitan po sa iba, okay? Para malinaw. Sobrang kaabalahan, okay? Pakikipagkaibigan po sa mundo o worldly, no? Worldly friendship. Nasa Panginoon ka na, pero yung kabilang paa mo nasa worldly pa, no? Nalulungkot pa ang Holy Spirit diyan. At ang iba pang pong mga kasalanan. So, minsan 'yan ang dahilan, no? Kaya parang napakalayo ng Diyos sa atin. Ngunit kadalasan, mga kapatid, ang pakiramdam na iniwan ka ng Diyos o nakahiwalay ka sa Kanya ay walang kinalaman, mga kapatid, sa kasalanan. Ito'y isang pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya nung binabasa ko ito, mga kapatid, praise the Lord, no? At ni-remind muli ako ng Panginoon na pwede ako magreklamo sa Panginoon, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo ah. Online, face to face, pwede kong ganunin ng Panginoon eh. Pero hindi eh, hindi po pwede, no? Hindi po pwede, no? Talagang dadanasin natin yung mga bagay na yan, no?
So isang pagsubok na kailangang harapin nating lahat. Patuloy ka bang iibig? Ano nga? Patuloy ba tayong iibig, magtitiwala, susunod, at sasamba sa Diyos kahit na nararamdaman ang kanyang, kahit na hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya? Okay, wala kang makitang ebidensya na may ginagawa siyang mabuti sa buhay mo? Yan, napakagandang tanong yan mga kapatid. No? Patuloy daw ba tayong iibig sa Panginoon, magtitiwala sa Panginoon, susunod sa Panginoon, sasamba sa Panginoon, no? Kahit na parang tila napakalayo niya sa atin. So, pakinggan niyo po ito. Ang karaniwan pong pagkakamali nating mga Kristiyano, no? Ngayon, sa pagsamba ay ang maghanap ng isang karanasan kaya sabi rito, kaysa maghanap sa Diyos. Yan, ulitin ko po, no? Ang karaniwang pagkakamali ng mga Kristiyano ngayon sa pagsamba ay ang maghanap ng isang karanasan kaysa maghanap sa Diyos. Naghahanap po tayo ng isang klase ng damdamin. At kapag ito'y naganap, sa tingin nila sumamba na sila. Halimbawa, nararamdaman ko si Lord ngayon. Nandyan siya. Talagang, Lord, salamat, ramdam kita. No? Ang sabi nito, mali. Ang totoo, madalas alisin ng Diyos ang mga emosyon natin para hindi tayo umasa rito. Minsan kasi emotion talaga eh. No? Emotion po talaga. No? So ang paghahanap ng isang damdamin, kapatid, kahit pa ang pakiramdam ng pagiging malapit kay Kristo ay hindi pagsamba. Nung tayo po ay bago pa lamang ng mga Kristiyano, no? Yung mga bago pa lang, binibigyan po tayo ng Diyos ng maraming emosyong nagpapatunay na sinasagot niya ang mga panalangin natin. Ano ba ito? Madalas, ganito tayo. Para tayong mga bata kung manalangin. Tama po ba? At ang mga dasal mo ay puro makasarili. Lord, bigyan mo ko nito. Lord, pagalingin mo ko. Lord, kung ipagkakaloob mo sa akin ito, susunod ako sa iyo. Yan. Talagang maglilingkod ako sa iyo. Para tayong mga bata kung manalangin. Amen? So habang lumalago tayo sa pananampalataya sa Panginoon, ayan, unti-unti kanyang tuturo ang huwag umasa sa ganitong sistema. Yung emosyon, no? So ang pagka nasa lahat ng dako o yung omnipresence, yung sa English omnipresence ng Diyos, no? Ay ang patunay na kanyang presensya ay dalawang magkaibang bagay. Amen? Ang isa, kapatid, ay katotohanan. Ang iba naman ay damdamin lang kadalasan. Ayan. So ang Diyos ay palaging nariyan kahit hindi mo siya namamalayan. Nandyan siya palagi. Sa totoo lang, nandyan siya palagi. Actually, kapag matutulog tayo, pinagmamasdan niya yung pagtulog at paghilik natin. Pinagmamasdan niya yung pagtulog ng laway natin. Pinagmamasdan niya kung paano tayo mapagod sa trabaho, kung paano araw-araw na ginagawa natin, pinagmamasdan niya yun. Nandyan siya, no? Kung paano niya tayo iniiwas sa mga disgrasya, nandyan siya. Kung paano niya tayo iniaahon sa kahirapan, sa mga bagay na naranasan natin mabibigat, nandyan siya palagi. Nandyan siya. Amen? Sabi rito, ang kanyang presensya ay lubhang napakalalim para masukat ng emosyon lang. Amen? Napakalalim po mga kapatid, no, ng presence ng Lord kumpara sa emosyon lang. Oo nga't nais niyang madama mo ang kanyang presensya, pero mas gusto niya ang magtiwala ka sa kanya kesa maramdaman mo siya. Ano ang kailangan? Pananalig. Hindi damdamin. Amen? So, diyan nalulugod at nakalulugod yan sa Panginoong Diyos. Pananalig. Hindi po damdamin.
Ang higit na magpapatibay sa iyong pananampalataya ay yaong mga panahong parang nagkawatak-watak ang buhay mo, ang buhay natin, at wala rin ang Diyos. Naalala ko yung mga testimony ng mga kapatid. Lalo si Nanay Andrea at yan, yung mga matatagal nating kasama sa Panginoon. Kung mag-iyakan, no? At kahit ako rin po, umiiyak din ako, no? Alam nila yan, no? Pero ang itinuro ng Panginoon sa atin, anak, hanggang emosyon ka lang ba? Saan yung sinasabi mong faith sa akin? Naalala mo ba yung buto ng mustasa na napakaliit? Pero pag sinearch mo sa Google, ang laki pala niya. Hindi mo mayayakap yung puno. Di ba, faith can move mountain? Di ba yung faith mo? Yan yung uusad sa mga problema mo, kasama mo ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen. So, sabi rito mga kapatid, nangyari po ito lahat kay Job. Kahit marami siyang job at marami siyang mga pinagkakakitaan na ipinagkaloob ng Panginoon na karangyaan, nagpatuloy siya sa Panginoon. Na kahit sa loob ng isang araw na wala lahat ng meron sa kanya, kanyang pamilya, negosyo, kalusugan, at ari-arian, lahat po yan nakapanlulumo. Sa buong 37 kabanata ay nanahimik po ang Diyos. Kung babasahin niyo po yung Book of Job, 37 kabanata, chapter, tahimik po ang Diyos kay Job. Amen? Hindi nagparamdam ang Panginoon. Kung babasahin niyo po ang Book of Job, paano ka makapagpupuri sa Panginoon, no? Kung hindi mo naiintindihan na nangyayari sa buhay mo at ang Diyos ay tahimik. Ayan, ang gandang tanong, ano? Paano mo pananatilihin ang ugnayan mo sa Kanya kapag dumadaan ka sa isang krisis at wala kayong communication? Paano ka mananatiling nakatitig kay Jesus Christ na sinasabi mong Lord of Lords, King of Kings, kung ang mga mata mo ay puno ng luha? Gagawin mo ang ginawa ni Job? Sabi po ng Job chapter 1 verse 20 to 21. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. At sabi niya, alam natin to, mga matagal naman na ng palataya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Kaya kung iisipin po natin, lahat ng meron tayo tulad ng kay Job, wala siyang doubt. Kasi wala naman talagang atin. Dapat ganun po tayong lahat. Ano man yung nawala, no? Maliit man yan o malaki, tandaan po natin, walang atin. So meron pong 4 na puntos dito po natin tatapusin. Number 1, sabihin mo sa Diyos kung ano talaga yung nararamdaman mo. Yan yung number 1 na points. Sabihin mo sa Diyos kung ano talaga yung nararamdaman mo, kapatid. Ibuhos mo ang iyong puso sa Panginoon. Yung talagang buhos na buhos sa Panginoon. Ilabas mo ang lahat ng emosyong nararamdaman mo. Yun po yung ginawa ni Job. Ginawa ito ni Job nang sabihin niya, sabi po niya sa Job chapter 7 verse 11, kaya't hindi ko pipigilan ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu. Ako'y dadaing sa kapaitan ng aking kaluluwa. Sinabi niya yon, mga kapatid. Biruin mo, ilang taon ka na may sugat, tapos wala ka ng pamilya, mula talampakan hanggang ulo, may sugat siya. Sabi niya, nanangis siya nang maramdaman niyang parang malayo ang Diyos sa kanya. Job 29:4. Ano sabi? Gayong noong ako'y namumukadkad pa, noong ang pakikipagkaibigan ng Diyos ay nasa aking tolda, no? Sinabi niya yan diyan, no?
Kayang harapin ng Diyos ang iyong pag-aalinlangan, kapatid. Yung galit mo, no? Yung galit, yung takot, yung hinagpis, yung kalituhan natin, yung mga katanungan natin sa buhay. Kayang harapin ng Diyos 'yan, no? So, mga kapatid, alam mo ba na ang pag-amin sa Diyos na wala ka ng pag-asa ay maaaring maging pagpapahayag ng pananalig o faith? Yung sinasabi nating wala ng pag-asa yung buhay ko, no? Wala na. Wala nang patutunguhan yung buhay ko. Meron ako nakita sa Facebook, pinipigilan siya ng mga rider, nandun siya sa Skyway, tinuluyan niya yung buhay niya, lalaki. Tumalon, nagtumbling, patay. Pero mali po yun. Alam nating maling kitilin ng buhay. Pero yung sabihin natin sa sarili natin na tulad ng ganito na wala nang pag-asa, yung pala yung totoong pagpapahayag ng pananalig. Kasi yung Diyos yung tunay na pag-asa. Nagtitiwala sa Diyos, ngunit nakakaramdam din ng kawalan ng pag-asa. Si David. Ang sabi niya sa awit 116:10, ako'y naniniwala sa aking sinabi, lubang nahihirapan ako. See? Kahit yung mga karakter sa Bible, mga kapatid, nagsabi na nahihirapan sila. Para pong may contradiction dito, ano? Nagtitiwala ako sa Diyos, pero napinsala ako ng lubos. Ulitin ko po. Nagtitiwala ako kay Lord, pero bakit ganito nangyari? Napinsala, parang binagyo kami, no? So, ang pagiging prangka po ni David, mga kapatid, no? Prangka si David si Haring David, ay talaga nagpapakita po ng isang malalim na pananampalataya. Una, kapatid, no? Bakit prangka? Una, nananalig siya sa Diyos. Ikalawa, nananalig siyang pakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ikatlo, mga kapatid, nananalig siyang mamahalin pa rin siya ng Diyos kahit ihayag niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa Diyos kung ano talaga nararamdaman mo. Di ba alam na ng Diyos yung nasa isip ko, yung nasa puso ko? Yes, pero gusto pa rin niya na i-brought out mo sa kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? Number 2, ituon ang iyong isip sa Diyos at sa kanyang di nagbabagong katangian. Amen? Ano man ang iyong sitwasyon, kapatid, o nararamdaman, kumapit ka sa di nagbabagong karakter ng Diyos. Huwag doon sa nagbabagong karakter ng tao. Ipaalala mo sa sarili, no? Paalala mo sa sarili natin na ang mga sumusunod ay totoo magpakailanman. Una, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos. Kasama natin siya. Alam niya ang pinagdadaanan natin. May malasakit siya. May mabuti siyang plano sa iyo. May mabuti siyang plano sa buhay natin. Amen? Ano po sabi ni Raymond Edman? No? I-note niyo po ito, mga kapatid. Huwag mong pagdudahan sa dilim ang sinabi sa iyo ng Diyos sa liwanag. Huwag mong pagdudahan sa dilim ang sinabi sa iyo ng Diyos sa liwanag. Amen. Yes, madilim. Pero may liwanag na nagsasalita sa atin. And that is the Bible. At yung audible voice ng Panginoon na napapakinggan natin. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay ni Job, nang magkawatak-watak sila, tahimik lamang po si Lord. Nakakita pa rin si Job ng dahilan para purihin ang Panginoong Diyos. Sa paanong paraan? Inisip ni Job at nakita ni Job, siya'y mabuti at mapagmahal. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang bawat detalye ng buhay natin. Siya ang may kontrol ng lahat. Siya ang may plano para sa buhay natin at ililigtas niya tayong lahat. Yan po yung pangalawa na puntos. Na ituon natin ang ating isip sa Diyos at sa kanyang di nagbabagong katangian. Pangatlong puntos, magtiwalang tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kahit anong sitwasyon meron ka, kapatid. Tayo, kapatid. Sa mga panahon ng espiritual na tagtuyot, no?
Sino ba yung nahihirapan? Spiritual. Yung tuyot na spiritual. Yung parang dry talaga. Spiritual dry. Dapat ay matyaga kang umasa sa mga pangako ng Diyos. Tayo, no? Hindi sa iyong emosyon at unawaing dinadala kanya sa mas malalim na antas ng pagkahinog o yung spiritual maturity. No? Yun po yun mga kapatid. So ang isang kaibigan na nakabatay sa emosyon ay sadya pong mababaw. Ulitin ko po, ang isang pagkakaibigan na nakabatay sa emosyon ay sadyang mababaw. Pero yung pakikipagkaibigan at pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, yan po ay hindi emosyon. Yan po yung tunay na pakikipagrelasyon at pananampalataya mo sa Panginoon na malalim. Amen? Kaya huwag kang mabahala sa mga problema na meron tayo. Ikaw, ako, lahat tayo. Amen? This is a big reminder for us, kapatid. Hindi mababago ang mga pangyayari, ang karakter ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon ay malakas at matibay pa rin, kapatid. Siya kakampi natin, kahit na hindi mo ito nararamdaman. Nang si Job ay walang makitang mga pangyayaring makapagpapalakas sa kanyang pagtitiwala, anong ginawa ni Job? Kumapit siya sa salita ng Diyos. Tayo ba ganon? Tayo po ba ganon? Kumakapit po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen? Nawa, lahat tayo, no? May verse ba nito na sinabi ni Job? Meron po. Job chapter 23 verse 12 na ang sabi niya, ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit kaysa sa aking kailangang pagkain. Ano yung sinasabi niya kailangang pagkain? Pagkain physical. Pag kumain tayo, yes, nagugutom tayo physically. Pero pag kinain mo yan, ilang oras idudumi natin yan eh. Ilalabas ng ating puwet yan. Tama po ba? Sorry sa mga kumakain. Pero yung pagkain espiritual na sinasabi ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, ito yung pagkain pangwalang hanggan. Mamatayin man tayo sa daigdig na ito. Mawalan man tayo ng hininga. Amen? So ang pagtitiwalang ito, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ang dahilan kung bakit nanatiling tapat si Job sa Panginoon, na dapat ganun din po tayo sa Kanya. Mawalan man tayo ng kuryente, ng tubig, ng pambayad sa kung anuman, magtitiwala pa rin dapat tayo sa Panginoon. Kahit na parang walang katuturan ng lahat. Ang kanyang pananalig ay naging matibay sa gitna ng sakit. Job 13:12, Job 13:15. Bagamat ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Ang ganda ng verse na ito. Job 13:15. Bagamat ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. So kung nadarama mo, kapatid, no, na parang iniwan ka na ng Diyos, ngunit patuloy ka pa rin nagtitiwala sa Kanya, ikaw ay sumasamba sa Kanya sa pinakamalalim na paraan. Amen? And number 4, and this is the last. Number 4, alalahanin ang mga nagawa ng Diyos para sa iyo. Alalahanin ang mga nagawa na ng Diyos para sa iyo. Para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Halimbawang wala ngang nagawa ang Diyos para sa iyo. Halimbawa lang, sample lang, wala nagawa si Lord sa iyo. Karapat dapat pa rin ba siyang makatanggap ng papuri mula sa iyo habang buhay? No? Ito'y dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para mailigtas ka. Mailigtas ako, tayong lahat dito. No? So ang anak ng Diyos ay namatay para sa iyo. Ito ang pinakadakilang dahilan ng pagsamba, kapatid. Paalaala muli, sa kasamaang palad, nakakalimutan natin ang malulupit na mga detalye ng pagpapahirap na ginawa ng Diyos para sa atin. Minsan nakakalimutan natin yan. Okay. Sa totoo lang. Amen? Pangkaraniwan na lang po sa atin ang paksa na di tayo gaano naapektuhan nito. Napanood ko na yan every mahal na araw.
Yung Passion of the Christ, na lagi ko na lang ano yan, napapanood yan. No? Parang normal na sa akin. Pero dapat alalahanin natin kung ano po yung ginawa niya mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid, bago pa ipako sa krus ang anak ng Diyos, siya'y hinubaran, binugbog. Imagine itong sinasabi ko. Binugbog hanggang sa hindi na siya makilala. Nilatigo, nilait, pinagtawanan, pinutungan ng koronang tinik at dinuraan. Inabusot kinutyan ng mga taong walang puso, tinuring siyang masahol pa sa hayop. Imagine ang ginawa kay Jesus Christ. Pagkatapos ng halos wala na siyang malay dahil sa dami ng nawalang dugo, pinilit pa siyang magpasa ng isang napakabigat na krus, kapatid. Paakyat sa burol sa krus ng Kalbaryo. Sa Calvary. Doon ay pinako siya sa krus na kanyang dala. Hinayaang dumanas ng matinding sakit at paghihirap at namatay ng dahan-dahan. Habang unti-unting nauubos ang kanyang dugo, pinanood siya ng mga tao. Kinantsawan pa siya, kapatid. At ininsulto. Ano pa? Pinagtawanan nila ang sakit na nararamdaman niya. At hinamon siyang, patunayan mo kung talagang anak ka ng Diyos. Kung ikaw ang Diyos, patunayan mo. Sabi ng tao. Alam niyo po yung kasunod? Nang akuin ni Jesus ang ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, tinalikdan ng Diyos ang Ama ang napakapangit na tanawing iyon. Buong hinagpis na sinigaw ni Jesus, ang Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kayang-kayang iligtas ni Jesus, kapatid, ang kanyang sarili. Kaya ni Jesus Christ, kaya. In one click. No? Sa isang kisap mata, kaya niya iligtas, kaya niya mawala sa krus. No? Hindi na nga siya maghirap, kaya niya yun. Ngunit kung ginawa niya yun, kapatid, isipin po natin, hindi kanya o hindi niya tayo maililigtas lahat. Walang mga salitang mailalarawan sa kadiliman ng sandaling iyon, kapatid. Bakit hinayaan at tiniis ng Diyos na tratuhin siya ng ganoon kasama? Bakit kaya, kapatid? Bakit? Para ikaw, ako, ay maligtas mula sa isang walang katapusang pamamalagi sa impyerno. Imagine, walang katapusan na pamamalagi sa impyerno. Tiniis ni Jesus Christ yun para sa ating lahat. At para ikaw ay magkaroon ng bahagi sa kanyang kaluwalhatian at nang magpasawalang hanggan. Para magamit yung buhay natin at maluwalhati ang Diyos habang nandito pa tayo sa mundo. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:21? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sinuko ni Jesus Christ ang lahat upang makamit natin ang lahat. Makamit mo ang lahat, makamit ko ang lahat, tayong lahat, makamit natin, no? Yung kaligtasan na yan. Maraming inaalok ang mundo, lalo sa panahon ngayon. Napakarami. Pero yung inaalok na salvation ng Panginoon na libre, natanggap na ba ng kamag-anak mo? Natanggap na ba ng mahal mo sa buhay? Sabi rito, namatay siya para mabuhay ka magpakailanman. Yun lamang ay sapat na para patuloy mo siyang pasalamatan at purihin. Huwag mo nang pagtakhan muli, kapatid, kung ano ang dapat mong ipagpasalamat sa Kanya. Kapatid, araw-araw, muli paalala, kahit wala kang bigas bukas, lalagyan ng Panginoon niya. Kahit ulam mo sardinas na may talbos ng kamote, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. Kahit na anong sitwasyon, may sakit ka ngayon, pasalamatan mo ang Panginoon. Dumadaan ka sa pinansyal na problema,
pasalamatan mo ang Panginoon. Kasi bakit? Yung sinasabi natin parang wala ng pag-asa, tama na, ayoko na maglingkod sa Panginoon. No. Yung sinasabi natin wala ng pag-asa, diyan mahahayag yung tunay na pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-asa na dapat natin siyang pasalamatan. Amen? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan nararamdaman namin na parang ang layo-layo mo. Maraming kaming ginawa. Pero ang totoo, ikaw rin yung tumulong sa amin para magpatuloy kami maglingkod. Minsan nagmumurmuring kami sa iyo na naglilingkod naman ako sa iyo, Lord. Bakit ganito ang sitwasyon? Pero ang totoo, wala naman kami talaga eh. Kung wala ka, Panginoon. Yan po yung totoo. And Lord, salamat sa muli mong paalaala sa amin. Minsan hinahayaan mo kami na malayo ka sa amin para maranasan namin yung pinakamalalim na pananampalataya na meron kami na hindi nagmumula sa emosyon lang. Salamat o Diyos. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa pagtuturo mo. Salamat sa pagpapaalala mo na merong nag-iisang Jesus Christ na nagpakahirap para pasalamatan at tubusin kaming lahat. Salamat ng maraming Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri pagsamba. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and Amen. To God be the glory. Amen.